For today's video, pag-usapan natin kung paano magpalit ng fuel filter. Ano ang mga reasons kung bakit kailangan natin palitan ito. At ano-ano ang mga procedure sa pagpapalit ng fuel filter. At ano-ano ang mga piyesang kailangan palitan sa tuwing nagpapalit nito. At kung kailan dapat tayo nagpapalit ng fuel filter ng ating Honda Click 125. May panibagong video na naman tayong isi-share sa inyo. And for today's video, pag-usapan natin kung paano magpalit ng fuel filter. Ang first procedure na ating gagawin sa pagpapalit ng fuel filter, mga kabady, ay tatanggalin muna natin ito. And then yung kanyang U-box. So dito, mayroon lang mga tornilyo yan, 4. Ayan. So ito, yung screw. Gagamitan natin ito ng Phillips screw. Ayan. Then itong U-box, meron yan ditong 10mm na bolt, 3. Ayan. Ayan po yung ating tatanggalin para ma-remove siya. Okay. So, umpisa na natin. Set aside lang natin. Okay mga buddies, after natin matanggal yung ating U-box at saka yung cover nito, linisin muna natin to, yung ibabaw na to, bago natin baklasin yung ating fuel filter. Ayan. So ayan yung fuel filter, yung top nya, may wire siya rito. Ayan, yung wire nya mayroong socket, tapos may nandito naman yung kanyang hose, yung hose na to pupunta sa injector. Ito, ayan. Ngayon, bago natin to kalasin mga kabadis, yung socket nya saka itong ating fuel filter na lock sa hose nya, check muna natin yung level ng ating fuel bago natin kalasin ito sa ating fuel gauge. Okay? Okay, ito on lang natin, check natin yung kanyang fuel level. Ayan, so naka 2 bars ang ating fuel gauge, no? And then nasa 31,000 kilometers na siya, 31,400. Okay. Itong unit natin mga kabadis, hindi pa tayo nagpapalit ng fuel filter nito. Kaya ngayon kailangan natin siyang palitan. Kailan ba dapat nagpapalit ng fuel filter mga kabadis? Sa kanyang owner's manual, nakasama dito sa ating unit na to pagka nirelease natin, wala siyang specific na kilometer kung kailan siya kailangan palitan. But based doon sa kasa, advice nila every 2 years or 20,000 kilometers yung sagad. So pagka naka 20,000 na tayo, need na natin palitan ito. Yung iba, ginagawa nila 15,000 kilometers, nagpapalit na sila dahil madumi na. Kasi depende yun mga kabady kung gaano natin ginagamit yung ating motor at kung gaano kadumi yung ating kinakargang gasolina or kung paano tayo nagkakarga sa ating tangke. Yung iba kasi nagkakarga ng mga bote-bote lang. Kaya minsan hindi naman natin 100% na masasabi na yung nasa bote-bote ay malinis. Kaya madalas dapat chine-check natin yung ating fuel filter kung malinis pa ba or madumi na. So ito, 31,000 na tayo mga buddies. So ngayon pa lang tayo magpapalit dahil nararamdaman na natin na medyo malakas na rin sa gasolina at iba na rin yung takbo ng ating motor at parang minsan ay iba na yung hatak niya. Kaya ngayon kailangan natin siyang palitan para maging okay na yung ating fuel system. Okay? Ang procedure ng pagbaklas nito ay una, ipupus lang natin to. Ayan, tumunog. Tapos after niya tumunog, nakapush tayo. Hilain natin siya pa ganyan palabas. And then, sitasay lang natin dito. Then ito naman ang sunod natin kakalasin. Yung fuel hose connection niya, yung lock niya. So, paano mag-backlash nito mga kabadis? Ito. Aangat natin ito, itong lock niya. Ayan, ganyan. Ayan. Pag umangat na yan, pwede na natin siyang tanggalin yung ating hose. So, ipupush lang natin siya pa ganun, pakaliwa. Yan, okay. Ayan, so natanggal na natin siya. Then, isit aside lang natin dito sa ilalim. And then, ito na. Yung ating susunod na tatanggalin naman ay yung 4 na nut na ito ng kanyang bracket. Gamit natin yung ating T-wrench na 10mm.
Alright, nakalas na natin siya. Ngayon may nakalagay itong mga buddies na up. Ngayon, ito, ang position nito sa pagkakabit, yung indicator na up ay dapat nakaganyan. Hindi po pwede nakabaliktad. Okay, sa pagkakalas ng fuel filter, since natanggalan natin yung bracket, linisin lang natin ulit ito na maigi yung top ng fuel filter natin para hindi pumasok yung dumi doon sa loob, no? Yan yung pinaka countermeasure natin mga kabadis para hindi dumumi yung loob ng ating tangke dahil itong mga dumi na nandito ay pwedeng mag-cause ng bara, no? At pwedeng pumasok sa loob. Alright? So pag nalinis na natin siya na maigi, pwede na natin i-remove. Okay? So sa pagre-remove nito, iangat lang natin. Tapos ihiga natin ng konti para mailabas natin yung filter. Tapos yung guide na sa float ay mailabas na rin natin kasama yung float. Okay, kakalasin na natin siya. Ang una ay iangat natin to. Okay, yan. Pag naiangat na natin, gagawin natin dito, itong nozzle na to ng ating fuel filter, ipapa-ganon. And then, i-slide lang natin siya, pahiga ng konti, para mailabas natin itong ating fuel filter. Yan, susungkitin lang natin ang ating kamay. And then, ipapahiga natin. Tapos, ang gagawin natin ay ilalabas natin yung kanyang filter dito. Ayan. Okay, pag nailabas na yan, next ay ikakalakwas natin siya. Ayan. Para mailabas naman ito. Ayan. Ayan. Ngayon, pag nailabas na yan mga buddy, ang sunod naman na procedure ay ibabalik naman natin siya pag ganon para mailabas yung ating float. Ayan. Okay, then ayan na. So ayan, nailabas na natin yung ating fuel filter mga buddies. Ayan. Yung condition niya, ayan. Napakadumi. Ayan, nangitim na siya. Kulay dilaw na rin yung kanyang filter, ano. Ayan. So ngayon, bakit kailangan palitan ng ating fuel filter? Maraming reasons kung bakit kailangan natin palitan yung ating fuel filter. So ang konsepto kung bakit may fuel filter yung ating fuel pump, yung ating tangke, dahil itong ating fuel filter ay siyang nagsasala ng dumi na naandon sa fuel natin sa tangke ng ating unit para hindi magdumi yung ating fuel system na magkukos naman ng pagdumi ng ating fuel injector. Sa ganitong kondisyon ng ating fuel filter mga kabadis, kailangan talagang lagi tayo magpapalit ng ating fuel filter dahil kapag hindi tayo nagpapalit ng ating fuel filter, ang dumi na nandito sa ating fuel filter mga kabadis ay pwede mahigop nitong ating fuel pump papunta rito sa kanyang nozzle na to at pwede niyang ibato dito sa fuel hose na ito papunta naman dito sa injector. Ngayon, yung injector na ito napakaliit lang ng butas. Mist lang ng gasolina ang dumadaan dito. Kaya kapag madumi yung ating injector, pwedeng mag-cause ito ng pag rough idle ng ating makina or pwedeng hindi umandar yung ating unit or pwedeng tumirik yung ating makina sa daan kapag madumi na yung kanyang fuel injector or barado. Pwede magbara yung dumi na manggagaling dito sa fuel sa tangke dahil sa maduming filter. Okay? Itong konsepto nito mga kabadis, itong fuel filter na to nagsasala ng dumi, so dadaan sa kanya tapos papunta rito sa fuel pump. Si fuel pump naman ang magbabato ng pressure papunta rito sa hose ng fuel lines tapos papunta sa injector. Okay? Kaya importante na malinis lagi itong ating fuel filter. At importante na nagpapalit tayo nito lagi every time na nakakaramdam na tayo ng kakaibang andar or kakaibang takbo sa ating unit. Okay? Isa rin sa reason kung bakit kailangan tayo magpalit nitong ating fuel filter mga kabadis. Dahil kapag ito'y sobrang clog na at tumitirik na yung ating makina dahil kulang na ang gasolinang naibabato ng fuel pump papunta doon sa injector, maaring sirain niya yung ating fuel pump dahil kulang na yung pressure ng gasolina na ibabato nitong fuel pump papunta roon sa injector.
at hirap na siyang humigop ng gasolina dahil gawa ng baradong fuel filter. Dahil itong assembly ng fuel filter, if I'm not mistaken, doon sa binilhan ko ng fuel filter na ating ikakabit ngayon at saka itong o-ring, ang isang assembly ay nagkakahalaga ng 3,700. Kaya yun ang ating iniiwasan na mangyari, na magpapalit tayo nito dahil sa pagkasira ng ating fuel pump dahil sa baradong fuel filter. Dahil mapipersa siya, bomba siya ng bomba pero wala siyang nahihigop, kulang kung mayroon man pero kulang ang gasolina, kaya madalas hirap siya at mabilis siya mag-init ng sobra, kaya posible siya masira yung fuel pump natin mga. Okay mga buddies, ang pyesa na ating ipapalit ay ito 16707 KZR 601, and then meron siyang o-ring, ayan, mayroong o-ring na kasama, and then ang isa pa nating papalitang pyesa sa kanya, itong kanyang o-ring na nandito. Okay, yan, every time na babaklas tayo ng ating fuel filter, lagi natin isasama itong fuel pump o-ring. Ito yung part number 17572 GHB602. Ayan, Honda genuine parts din siya. Ito yung kanyang fuel pump o-ring na luma. Ayan, naka-press na siya. Ayan o, sobrang laki na niya o. Ayan o, deteriorate na yung rubber or yung o-ring. So ayan, pag iyan ay kinabit natin na nakaganyan, ay maari pong maipit yung o-ring at sumingaw yung ating gasolina dun sa ating tangke. So yan, ina-advise talaga na every time na nagkakalas tayo ng ating fuel pump assembly, kailangan natin magpalit nitong ating lumang o-ring ng bago. Okay? So sa pagpapalit na itong ating fuel filter, may very simple lang, no? Ito, ipapataob nyo lang siya ng ganyan, at kung mapapansin nyo, makikita nyo rito ay mayroon yan lock. Ayan, ito. Yung lock na to, kailangan mo lang siyang i-release. Ayan. I-release mo na siya ng ganyan. Ganon din yung nandito sa kabila. Ito yung nandito. Ayan. I-release mo lang to. Ayan, ganyan. Tapos, i-release mo rin to. Tapos, iikot mo siya ng clockwise para mag-loose. Ayan. Clockwise mo siyang ganon. Okay? So, ang position niya mga kabadis ay pag ganon. Pag ganon ang position nito. Dito. Yung filter na to. So, pag kinalas natin, dapat nakaganyan siya. Okay? Ayan. Tapos, pwede mo na siyang tanggalin. Ayan. Dandahan. Ayan. Makikita nyo rito, wala siyang o-ring. Nandito siya. Ayan, naiwan. So, tatanggalin nyo yung o-ring na yan dito sa kanyang fuel pump. Buksan na natin tong ating fuel filter. Ayan. Ito yung bagong o-ring. Lagyan natin doon. At ito naman yung kanyang bagong fuel filter. Ganito yung kanyang kulay mga kabadis kapag kabago siya. Itong ating fuel filter ay nabili natin ito sa Moto Central. At ito ay nagkakahalaga ng 315 pesos. Okay? At ito naman ang ating fuel pump o-ring ay nagkakahalaga naman ng 110 pesos. Yun yung presyo ng ating pyesa. Sa mga nagtatanong kung mayroon ito online, mayroon naman tayo mabibili nito sa mas mura at mas makakatipid kayo. At mayroon na rin set na nasa online na kasama yung dalawang o-ring na nandun sa kanyang fuel pump. Okay? So ito yung bagong o-ring. Ito naman yung bagong fuel filter. Sa pagkakabit nito mga kabadis ay ang o-ring na bago, ilalagay na natin siya rito sa fuel filter. Okay? Ensure lang natin na nailagay natin ng tama. Okay? Ayan. Sa pagkakabit naman nito mga kabadis ay ganon din. So ganito ang position kanina. Sa pagtanggal, pagkakabit, ganito rin ang pagkakabit natin. Tapos ipapa counterclockwise natin siya pag ganun. Okay? Lalagay natin yung kanyang filter. So didiin lang natin siya, dapat tama yung kanyang paglagay. So i-post lang natin siya ng maigi at secure natin ng maigi na yung o-ring doon sa loob ay lumapat. Ayan, katulad yan. So nakasecure na yan mga kabadis dahil hindi nakaangat. Kapag kasi naipit yan, maaaring umangat yan. Lock natin ito.
So yan, i-counterclockwise natin. Yan, tapos tingnan natin dito yung lock. Kailangan tumunog. Ayan, okay. So yan, tumunog na yung lock. Tapos yung kanyang fuel filter ay naka-inline na doon sa kanyang bracket, yung kinakapitan nitong fuel sending unit natin. Ito naman na mga kabadis ay fuel sending unit. Ayan. Itong ating float ay ito yung nagbibigay ng signal dito sa fuel sending unit natin para magbigay siya ng signal papunta roon sa sensor sa socket, papunta naman doon sa gauge para malaman kung gaano kadami ang fuel na laman ng ating tangke. Importante kanina na every time na magkakalas tayo nito, checkin natin sa ating gauge kung ilan yung reading ng ating fuel, dahil para pag kinabit natin ito at ganun pa rin siya doon sa ating pag-check bago natin kalasin, ibig sabihin good yung ating pag-install ng ating fuel filter. Kasi minsan mga kabadis, pag nagpalit tayo nito, napipirsa natin ito at naglulus ng contact itong ating sending unit, hindi na siya magbabato ng tama na signal doon sa gauge natin dahil sira na to. So makapapansin na lang natin, tataka tayo, ba't parang hindi tumataas yung gasolina natin, nagpakarga naman tayo. Kasi hindi na nagbibigay ng signal to dahil gawa ng na-deform na or na-persa natin. Kaya mahalaga na nasa tamang procedure tayo kapag tatanggal tayo ng ating fuel pump at nagpapalit tayo ng ating fuel filter. So yan, goods na. Naikabit na natin siya. Bago na yung ating fuel filter, papalitan naman natin ang ating fuel pump o-ring. Okay? Alright, kapag kabit nitong fuel pump o-ring, papasok mo lang to, yan, tapos papasok mo lang ito dito, yan, sa filter, and then ayan, okay, saka ilalagay natin siya. Alright, ibabalik na natin yung ating fuel pump mga kabadis. Dapat nakaganyan siya. Una, procedure, unahin muna natin yung kanyang floater. Ayan, kanyang position. Ito naman ang sunod natin ipapasok. So, ika-counterclockwise natin siya sa kanyang puzzle. Ayan. Tapos, pag naipasok mo na ito, ayan, naipasok na to, i-fold na natin itong ating fuel filter. Ayan. So, ayan, i-fold na natin to. Pag na-fold na natin, ayan, so, ipasok na natin to. Ayan. Alright, so, i-fold natin ulit to. Okay, ikutin natin. Ayan, so ngayon nakapasok na siya mga kabadis. Ayan. Tapos kung nakapasok na siya, ibabalik natin siya ng pa-counterclockwise. Okay, ayan, and then saka natin ngayon siya i-push pababa. Ayan, ibig sabihin pasok na yung ating fuel filter. Ikabit na natin siya. Ayan. Dapat yan mga kabadis, nakalapat itong guma na to dito sa tangke. Alright. So then ang next na ating gagawin mga kabadis ay ikakabit na natin itong ating bracket ng fuel pump. Ito, common lang naman to, kahit magbaliktad pwede. Okay. Nakalapat na yung kanyang mga nut na 10 mm. Ayan yung apat. So kung mapapansin niyo dito, mayroon siyang torque mark. Ayan. So ayan yung torque mark niya na dilaw. Dapat ang pinakatamang higpit niyan mga kabadis, itong dilaw na to dapat nakatapat dito sa may dilaw din. Yun yung tamang torque niya. So ang tamang torque nito mga kabadis ng 10 mm na nut natin ay sa Newton meter ay 10 Newton meter. At mayroon tayong ditong torque wrench na 3/8 drive. Ayan. So Newton meter din siya. So ito yung 9. Ayan. Tapos sinet natin siya sa 10. Sa pagitan siya ng 1.2 saka 0.8. So 10 Newton meters. So try natin yung 10 Newton meter mga kabadis dito sa nut niya. At check natin kung tumama yung dilaw na yon doon sa tamang torque na specified ng dealer or ng planta.
So, okay. Na-torque na natin siya sa kanyang specified torque na 10 Nm. Check natin yung torque mark kung nagtapat siya, mga kabadis. Dahil nag-perform tayo ng torque sa kanyang nut. Okay, check natin. Alright. So, yan mga kabadis. Yan, nagtapat siya. Yung kanyang torque mark dito, ayan, nagtapat doon sa baba. Ibig sabihin, tama yung ating torque value na 10 Nm dito sa nut ng bracket na ating fuel pump. Okay, ang sunod naman natin na ikakabit mga kabady sa itong kanyang fuel hose. Okay, sa pagkakabit naman itong kanyang fuel hose ay ayan, dapat nakaangat itong ating lock. So yan, check natin kung may dumi. So wala naman. At dito kung may nakabara sa kanyang butas, wala naman. Ikabit na natin siya. Alright. So pupush nyo lang yung kanyang hose, fuel hose, papunta doon sa kanyang fuel pump. Para yan, mag settle siya doon sa kanyang posisyon. Then habang nakapush tayo, ayan, ating i-push itong lock na ito, yung kulay blue, para mag-lock naman. Ayan, okay. So, tumunog na siya, nag-lock na siya. Tapos, check natin, hilain natin kung mahuhugot ba siya o hindi. Okay? So, hindi siya nahuhugot. Okay naman. Then, ang sunod naman natin na ikakabit mga kabadis ay itong kanyang socket ng ating fuel pump. So, pagkakabit nito ay basic lang din. Tatapat nyo lang siya, yung lock na to dito sa kanyang lock. Okay, tapos ipupush nyo lang siya, kailangan tumunog. Okay, ayan. So naikabit na natin siya. Okay na. Double check lang tayo ulit. Okay, ayaw, mahugot, ayaw. Okay, so okay naman to dito. So next, itatry na natin siyang ipa-start. Sa pagpa-start nito mga kabadis, pwede naman siyang i-start kahit hindi pa natin na-assemble to, para ma-double check lang natin kung okay yung pagpalit natin at kung gagana yung ating procedure. Bago tayo mag-start nitong ating makina mga kabadis, kailangan on and off muna natin yung ating susi, tapos may maririnig tayong tunog dito sa fuel pump dapat. Okay? And ma-check na rin natin yung kanyang fuel gauge kung 2 bars pa rin, tulad ng bago nating baklasin kanina. Okay? So, i-on na natin dito. Ayan. So, may tunog tayo narinig sa fuel pump. Off and on. Off. On. So, 3 times. Ayan, pangatlo. Okay. So, 3 times nating i-on and off para magbigay siya ng pressure ng gasolina dito sa injector mga kabadis. So ganun ang procedure ng pa-start nitong ating unit, kasi pag in-start natin agad na hindi natin in-on and off, hindi pa kaagad-agad yan mag-start kasi nawala ng pressure ito dahil nagbukas tayo dito sa ating fuel lines. Okay? So parang ginawa natin ay binlead natin yung system, in-on and off muna natin siya bago natin mapapa-start yung ating unit. Okay, so double check natin yung fuel sa kanyang gauge. Ayan, so 2 bars pa rin. Ibig sabihin okay and goods yung ating sending unit, hindi natin na damage dahil sumunod tayo sa tamang procedure. So try natin i-start. Alright, so ayan, nanda na siya mga kabady. Okay na. Rev natin. Alright. Okay. Okay na. Tapos na natin i-install yung ating fuel pump. At napalitan na rin natin yung ating fuel filter at yung fuel pump o-ring. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa ating panibagong video na ito. At kung may natutunan ka sa ating video today, like mo lang yung ating video
Leave a comment kung may additional info ka sa ating procedures. At lagi lang tandaan, if you have a knowledge, you have an advantage. Iba ang may alam. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. I-click mo na to. Click mo to. Peace out.